Magsisimula tayo sa isang tahimik na umaga sa isang exclusive subdivision. Payapa ang lahat, huni lang ng ibon at ugong ng garbage truck ang maririnig. Pero hindi ito ordinaryong truck ng basura. Nakasakay dito sina Cook at Diaz, hindi basurero, kundi mga bihasang assassins. Sa isang iglap, tinatapos nila ang buhay ni Lawson, isang dating komando, habang inilalabas nito ang kanyang basura. Hindi lang siya ang target. Sa ibang lokasyon, isang car salesman na nagngangalang Forestal, kalamano rin sa serbisyo, ang sinagasaan ng sarili niyang binebentang kotse. At sa isang pantalan, isang barko ang sumabog na lula naman si Bennett, isa pang dating kasamahan. Tila nililinis ang ebidensya, isa-isang nililigpit ang miyembro ng isang elite unit. Sa kabundukan, malayo sa gulo, namumuhay ng simple si John Matrix, ang dating pinuno ng unit. Mapapansin agad ang kakaibang lakas niya. Kahoy na singtigas ng bato ay parang posporo lang kung kanyang sibakin. Kasama niya ang anak na si Jenny. Ito na lang ang mundo niya ngayon, payapa. Pero ang kapayapaan ay panandalian lang. Dumating lulan ng chopper si Major General Kirby. Dala niya ang masamang balita. Lahat ng tauhan ni Matrix ay pinapatay. Iniwan ni Kirby ang 2 sundalo para magbantay, pero alam ni Matrix, sa himaymay ng kanyang kalamnan, na paparating na ang bagyo. Pagkaalis ni Kirby, umalingaw-ngaw ang putukan. Napatay agad ang mga bantay. Mula sa gubat, lumabas ang mga kalaban. Sinubukan ni Matrix na lumaban, tumakbo papunta sa kanyang armory, pero huli na. Hawak na nila si Jenny. Ang mastermind, isang pamilyar na mukha, si Bennett. Ang akala nating namatay sa pagsabog ng barko kanina. Buhay siya at puno ng galit kay Matrix dahil tinanggal siya nito sa serbisyo noon dahil sa sobrang karahasan. Dinala si Matrix sa pugad ng kalaban. Dito niya nakaharap si Arius, isang exiled dictator na gustong bawiin ang kapangyarihan sa bansang Valverde. Ang kondisyon, kailangang patayin ni Matrix ang kasalukuyang presidente ng Valverde para makaupo ulit si Arius. Kapag tumanggi siya, papatayin nila si Jenny. Dahil walang choice, pumayag si Matrix. Sinamahan siya ni Sully at Henriquez papunta sa airport. Pero hindi alam ng mga mokong na ito, si John Matrix ay hindi sumusunod sa plano ng iba. Sa loob ng eroplano, tinanong ni Matrix ang flight attendant kung gaano katagal ang biyahe. 11 hours, sagot nito. Sapat na oras para sa isang himala. Sa isang mabilis na galaw, binali niya ang leeg ni Henriquez at kinumutan ito para magmukhang tulog. Habang pa-take off ang eroplano, ginawa ni Matrix ang imposible. Tumalon siya mula sa landing gear pabagsak sa latian. Ngayon, mayroon siyang eksaktong 11 oras bago lumapag ang eroplano at madiskubreng wala siya doon. 11 oras para hanapin ang anak niya bago ito patayin. Ang unang target, si Sully. Sinundan siya ni Matrix sa isang mall. Dito, napilitan siyang mandamay ng sibilyan. Si Cindy, isang flight attendant na napagkamalan lang niyang kasabwat, pero kalaunay naging unwilling partner. Nagkaroon ng gulo sa mall. Pinalibutan si Matrix ng mga security guards, pero parang mga bata lang na pinitik niya ang mga ito. Kitang-kita ang raw strength ng ating bida nang bunutin niya ang isang buong phone booth habang tumatawag si Sully. Naghabulan sila sa kalsada hanggang sa ma-corner ni Matrix si Sully sa gilid ng bangin. Naalala niyo ba yung sinabi ni Matrix kay Sully na, "You're a funny guy, Sully. I like you. That's why I'm going to kill you last." Habang nakabitin si Sully sa bangin, nagmakaawa ito. Pero malamig ang sagot ni Matrix. "I lied." Binitawan niya ito. Bagsak. Patay. Gamit ang sports car ni Sully, tinuntun ni na Matrix at Cindy ang motel kung saan dapat magkikita si Sully at si Cook. Pagdating ni Cook, isang matinding bakbakan ang naganap. Pisikalan, basagan ng pader at muebles. Ipinakita dito na kahit retirado na si Matrix, ang combat instincts niya ay talas ng labaha. Natalo si Cook at nakuha nila ang direksyon papunta sa isang private hangar. Dito natuklasan ni Matrix ang lokasyon ng isla ni Arius. Pero bago sumugod sa gyera, kailangan muna ng gamit. Pumasok sila sa isang gun store. Hindi para bumili, kundi para mag-imbak. Tactical vest, machine guns, grenades, rocket launcher, lahat ng pwedeng pumutok, kinuha. Dito na rin, pinatunayan ni Cindy ang kanyang halaga nang gamitin niya ang rocket launcher
para iligtas si Matrix mula sa mga pulis na humuli sa kanya. Gamit ang isang ninakaw na seaplane, tinahak nila ang isla. Paglapag nila sa dalampasigan, nagsimula na ang countdown. Sa Val Verde, lumapag na ang commercial plane at nadiskubre na patay na si Henriquez. Tumawag agad ang mga tauhan kay Arius. Ang utos, patayin ang bata, pero huli na ang lahat. Nasa isla na ang kamatayan. Nagsimula si Matrix sa tahimik na paraan. Nagtanim ng Claymore mines sa mga gusali. Lumabas si Matrix bitbit ang M60 machine gun. Walang takip-takip. Nakatayo siya sa gitna ng bala at apoy habang isa-isang tinutumba ang pribadong hukbo ni Arius. Parang Grim Reaper na naglalakad sa lupa. Ang mga sundalong ito ay amateurs kumpara sa kanya. Pinuntirya niya ang villa. Nabaril niya si Arius, isang diktador na bumagsak sa bala ng isang galit na ama. Ang huling hadlang, si Bennett. Hinabol ni Matrix si Bennett hanggang sa basement kung saan naroon si Jenny. Hawak ni Bennett ang bata. May baril siya, may kutsilyo naman si Matrix. Hinamon niya si Bennett sa isang mano-mano. Dahil sa ego, pumayag ang isang madugo at mabigat na labanan, bakal sa bakal, dugo sa dugo. Pero sa huli, napatunayan ni Matrix kung sino ang tunay na alpha. Dumating ang backup, si General Kirby at ang kanyang tropa, pero tapos na ang lahat, nakaligpit na ang kalat. Kasama si Jenny at si Cindy, sumakay sila sa seaplane at lumipad palayo sa isla.